Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Muli purihin ang ating Panginoon at tayo kanyang iningatan at tinipong muli upang papurihan siya at sabayin siya sa araw nito. Isang malaking karangalan po at taos-puso pasasalamat tayo kanyang iniligtas at inuling ng mga anak at dinilang sa kanyang sambahayan upang makita natin ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kabanalan. Kaya mga kapatid, ihanda natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin at sa pagbibigay at sa pakinig ng kanyang salita. Tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Basahin ating mga Biblia sa Psalm 120 verses 1-4 o awit 128. At ito pong sinasabi. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall man be blessed who fears the Lord. Tayo po manalangin. O aming Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat. Sa aming manilikha. Salamat Panginoon sa araw nito. Kami nung pinipon sa iyong pangalan. Papurihin ka at sabihin ka sa araw. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na nagkalagay ko sa araw. Salamat Panginoon dahil kayo ay nandiyan. Kukusan yung trono. Siyang gumagabay sa amin sa araw-araw. Siyang patuloy na nagbabago sa amin. Kinagwangis at galaw. Para sa inyong kapupuri at panaluwalhan. Sinipabanal. Dalangin natin Panginoon sa araw na handaan yung aming mga puso at isipan na tanging ikaw lamang ang aming isipin, sasambahin at pupurihin sa araw nito. Na walang anumang bagay sa mundong ito mag-iwalay sa amin sa inyo. Dalangin namin na sa inyo lamang. O tutulang lang namin sa inyo, Panginoon. Ang puso't isipan. Sa basay sa amin. Muli, Panginoon, purihin ka at maglamiin ka sa araw ito. Taasan yung pangalan. Ang mapangyarihan sa lahat ng namimisa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Ang Diyos sa tagapagligtas. Ngayon po ay dala ko na po tayo sa ating community singing. Naalihan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon nang may kagalakan at pasasalamat sa ating puso. Sa pangunguna po ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 128 verses 1-4 says, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Ang awit na ito ay isang pagpapala para sa mga may takot sa Diyos at namumuhay ayon sa kanyang mga daan. Ang lumalakad ng may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga daan ng may paggalang at pag-iingat ay nagbubunga ng kasaganaan sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Ang kanilang pamumuhay ay maunlad at masaya. Ang kanyang asawa ay magiging tulad ng ubasan sa kanyang tahanan na sagana sa bunga
At ang kanyang mga anak na nakapaligid sa kanyang mapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ito ang pagpapala ng Diyos sa sino mang sumusunod ng may takot sa Kanya. Ngunit dahil sa ating kasalanan, sa katigasan ng ating mga puso, at sa ating pagmamataas at pagkamakasarili, ang siyang naglayo sa atin mula sa Diyos at sa Kanyang pagpapala. Ganun pa man, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kung paanong ang Ama ay nahahabag sa Kanyang mga anak, ganoon din ang paghahabag ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagpakumbaba at naging masunurin sa Diyos at tinanggap ang sumpa ng kamatayan, maging sa kamatayan sa krus, upang ang pagpapala ng kapatawaran at katuwiran ay dumaloy sa atin, at tayong dating mga kaaway ay ibilang na Kanyang mga anak na may takot sa Diyos at namumuhay ayon sa Kanyang mga daan. Kaya mga kapatid, halina tumawid tayo ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos ng may kasiyahan at ng may kagalakan sa ating mga puso at isipan. Let's sing the Raise the Higher Chant. From every time till one day
is my salvation.
Wala na? Sige. Pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, you are our salvation. Both Old and New Testaments testify of your glory in the redemption of your people. And for this, O Lord, we praise you. We praise you and we thank you, O Lord, for the grace that you show to us. For that while we were yet sinners, our Lord Christ died for us. O Lord, we also thank you that you have given us this past week. Salamat, Panginoon, for the past 6 days so that we can be productive through our jobs and the different occupations that you have blessed us with. Oh Lord, we can bless our families, provide for food on the table and other needs. And at the same time, oh Lord, we thank you for the blessing of being able to enjoy the fruits of our labor and the work of our hands. Salamat din, Panginoon, because of the working days, we can look forward to a day of rest, where we can be with one another in your presence, singing your praises from our hearts, lifting up your name. And as you bless us with gifts, we would serve one another, Panginoon, in your presence. Lord, today we come to you also with humble hearts. We confess our sins. And seek, O Lord, the blessings that Christ has earned for us in his life and death. And so we pray, O Lord, that you would grant us forgiveness, restoration. That as we worship you, may you cleanse us, O Lord, with your word. Grant us to remember the things that you have taught us, that you would also teach us. And we pray, O Lord, that may you grant us to walk in them as well. O Lord, we remember our country, the Philippines. And as we go through this fuel or energy crisis that the world is experiencing right now because of what is happening, Panginoon, in the Middle East. We pray for wisdom para sa aming mga leaders. And we ask, O Lord, that may you bless yung mga programs and the solutions that our leaders are trying to come up with. While we may not understand, Panginoon, all the things that are happening in our government, while we may not always agree, Panginoon, sa kanilang mga plans, we express, O Lord, our confidence in you instead. All good things come from you. You rule over all. You are sovereign over all, and so, dear Lord, because of this, we can live each day, and we can sleep soundly at night. And so, Lord, we entrust to you our leaders and ask that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray against corruption and abuse of authority. And at the same time, we pray, O Lord, na maging maayos yung kanilang mga programs that they will set. And that this would be felt, Panginoon,
especially at the local level, para matulungan, Panginoon, ang mga mamamayan. We also pray, O Lord, for our brothers and sisters in government, that they would continue, Panginoon, to teach your word, so that the principles of your word would be seen, Panginoon, in how our leaders engage and conduct their businesses and transactions, Panginoon, day to day. And your word would be seen, Panginoon, in their actions as well. Just as you have given, O Lord, our leaders in government the responsibility to lead and care for the people. So we pray, O Lord, as well, na magkaroon ng accountability ang aming mga leaders for what is currently happening, Panginoon, sa aming bansa. At the same time, O Lord, may you also grant us wisdom in how wisdom and patience as we look at the things that are happening, and as we are being prepared as well, Panginoon, for the leaders that we will be electing as well for 2028. We pray, O Lord, that you would grant us the resources we need. May you see us through this crisis. In spite of this, Panginoon, we are thankful because you continue to watch over us, you continue to bless your people. We can still continue to meet week after week after week. We can bear one another's burdens, Panginoon, through this ministry that you have given us. And we are able to use the gifts that you have placed under our care so that we can serve one another, so that we can care for one another and help each other grow in the faith. O Lord, we also pray for our ministry, the ministry that you have placed in our hands. Grant us to be faithful, Panginoon, as well in preaching the gospel and teaching, Panginoon, all that you have commanded us to do. Indeed, O Lord, you have called your people just as you have commissioned your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and to teach them all that you have commanded us to do. So we pray as well, dear Lord, that we would be faithful in this calling, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. And so we also pray, dear Lord, and remember your people. As we continue to gather, may you also lead your children to yourself. Those who are new, Panginoon, in the faith, we pray that you would draw them. We pray for our baptismal candidates, Panginoon, that you would grant them the desire to hunger for your word so that they would know you more, that they would be ready to proclaim you before your people and the world when we baptize them on this coming Saturday. Prepare them, prepare their hearts. And grant them, dear Lord, to see the joy and at the same time the burden as well that comes with the new life that you have given us. There is joy, there is contentment, there is beauty, and there is also, dear Lord, the cross that we need to bear as we follow you. Grant us the strength, O Lord.
to bear that cross. Dear Lord, we also pray that you would, for our teachers, the ministry heads, as they continue to teach. We pray that we will be faithful, Panginoon, in teaching your word. Grow your people. Nourish them, dear Lord, with your word. Take away, O Lord, hardened hearts. And may you open the eyes of your people to the truth. We also pray, dear Lord, for one another. We come to you with our personal concerns as well. For those of us who are sick today, those who could not be here, and yet who are here as well, even though they are sick. We pray, O Lord, that you would extend your healing hands upon them so that they would get well. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mahinga, at the same time, yung mga medicines that they are taking, the care of their families so that they will get well. We also pray, dear Lord, that you would take away what needs to be taken away so that they would experience relief, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman ngayon. We pray for Ate Luz dahil siya po yung tinatrangkaso, and yet she is here, hindi raw makakain. Continue to grant her strength. And if there's any medicines that she's taking, we pray that her body would respond positively, Panginoon, sa mga meds that she's taking. Ganon din po kay Kuya Renato, dahil hindi siya nakatulog at sinisikmura rin. We pray, dear Lord, that you would grant healing sa kanya. Ate Belinda reported earlier that they would be accompanying him sa kanyang check-up. Earlier, we pray, dear Lord, for favorable results as well. Dear Lord, we also pray for Candice na mayroong ubo, and ask, dear Lord, that you would give her relief, Panginoon, din sa kanyang nararamdaman. Use the rest and if there's any medicines that she's taking so that she would respond to this. We also pray, dear Lord, for Erlene that masakit din ang kanyang tiyan. We ask, dear Lord, that you would grant her also yung needed na restoration from her physical condition. If there's any medicine that she's taking or if there are plans, dear Lord, na magpa-check up, we pray, dear Lord, na maging positive din po, Panginoon, ang kanyang maging favorable ang maging results ng kanyang check-up. We also ask, dear Lord, that you would grant strength to Rachel and as she recovers from her CS stitches and as she takes care, Panginoon, of her new children, Panginoon, at ganun din kasama si Ronel. We pray, O Lord, and remember the young families that you have placed under our care. Grant us, dear Lord, to continue pointing them to you. But just as you have opened our eyes to the truth, may we be faithful as well, Panginoon, in discipling them, Panginoon, in your name. And so we pray, O Lord, that may the words of our mouths provide wise counsel sa kanila so that they would be equipped in nurturing, Panginoon, their families and rearing them in the fear of the Lord. Dear Lord, we also pray for Mameng. We give thanks that you have granted her another year in her life. And so we also pray, dear Lord, that you would bless her with more so that just as she has been a blessing to us, may she continue, O Lord, to be a blessing to her children and the whole family also. We ask, dear Lord, that you would grant her to also manage yung kanyang physical condition.
as we face, Panginoon, ang iba't ibang physical conditions in our lives, may this serve as a reminder, dear Lord, that our bodies are a gift from you. And so may we be committed also not in just living a healthy life, but that we would be committed, dear Lord, to a life of wellness, understanding the things that we need to take in or that we should not take in. And at the same time, the things that we need to do and should not be doing. So that, dear Lord, we would be a testimony of how you have redeemed your people, that you have not redeemed merely, Panginoon, our souls, but that includes, Panginoon, our bodies as well. And so we are thankful, Panginoon, that through this ministry, we are able to remember one another and bear one another's burdens. As we come to you, O Lord, in the study of your word, we also pray that you would open our eyes to the truth. May we see your beauty and majesty and excellencies. May you also open our ears so that we would hear and respond to your call. We pray, O Lord, as well for our guest preacher this morning, that you would be with him as he delivers to us, dear Lord, your word. Grant us, O Lord, to listen intently to what you would have to tell us. For your guest preacher, we pray, dear Lord, that you would use him as well, mightily. As you speak to us, we pray, dear Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Book of Acts, chapter 2, verse 42, sa pangunguna ng ating kapatid na si Jennifer Moss. Tumayo po tayong lahat ng pagdarang sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Acts 2 verse 42 says, And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. This is the word of the Lord. Lord, praise be to God. Muli po ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito'y kinasihan. Itutuloy ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ni Pastor Ariel Zapata ang salita ng Diyos na sa ating binasa sa Acts 2 verses 42. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo na ating Diyos at kapagligtas ng Yesu Cristo. Magandang umaga po sa lahat. So, sa pong pag-aalakan ulit, ako din makapagsita sa inyong harapan. So, presenting God po sa privilege na makapag-speak po ulit sa inyo. So, ngayon po, na-interest po sa ating monitor. Ating title, ating pag-aaral po ngayong umaga ito ay Commitment to Teaching
and discipleship. So ito'y hopefully ay maging hamon sa atin, encouragement na kung saan ay bilang mga Kristiyano, bilang mga tumanggap sa Kanya, ay matuto tayo sa dalawang ganitong bagay. And siyempre, sabi na sa Tonel, ay Kuya, kanina, na yung ating text ay muling basahin ulit. Acts chapter 2, verse 42. So, standard version natin ito. And they devoted themselves to the apostles' teaching, the fellowship, to the breaking bread, and prayers. Bago po tayo patuloy, tayo tumalan ulit. Let's pray. Mabuhay, salamat po sa umaga niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po yung makapatahal po ng inyong po salita. Kayo po mag-abis sa amin. Kayo po mag-bisa ng wisdom knowledge para po itang manuwalod at ma-permit po sa amin po. At muli man, ang pinagpapasalamat sa umaga. In Jesus' name, Amen, Amen. So ngayon po tayo sa ating chapter summary o context na sinasabi yan. So Acts chapter 2 describes the beginning of the church in 3 episodes. So kung binabasa yung Bible nyo, so ito yung pinaka-brief na chapter summary ng ating pag-aaralan. So sabi dyan, the first, the Holy Spirit comes upon the Jesus followers in Jerusalem. So pumarito ang Holy Spirit para sa mga Ito si Kristo. and sabi dyan, for equipping them with ability to teach the gospel in different languages. So na-stated dyan sa chapter 2, verse 1 to 3. The second, Peter gives a public declaration using Old Testament prophecy to show Jesus is the long-awaited Jewish Messiah. So nahilig yun, 30 lang sa verse natin. Then third, people believe. They repent, trust Jesus, will forgive their sins, and agree to be baptized as a public sign that they are now Jesus followers. So na-stated dyan, then quickly the church is born. So kung ating binabasa ating mga Biblia, makita po natin, dito po nagsimula kung bakit po na-establish ang church. So far po, sa Book of Acts, makita po natin, ang ating Panginoon Kristo po ay binigyan ang kanyang mga followers ng command or commission na kung saan ay bago siya bumalik sa langit po. Na kung saan ay bago siya bumalik po sa langit, ay kanya pong ipinadala ang Holy Spirit. Stated po dyan na kung saan ay pinapakita po sa atin. And syempre, magandang bagay doon sa pamagitan nun, kung ating po binabasa ng Biblia, ay nakita po natin kung paano si Apostle Peter ay nagpahayag sa time na yun, sa chapter 2, na kung saan yung mga nakikinig at mamasid doon at sabi natin nakikihalabili doon ay nagsulta sa 3,000 bagong mga believers o saints ng panahon na yun. So 3,000 conversions. So makita po natin yung ating binabasa sa Bible po natin ha. So hindi ko na po siya kailangan ilabat sa inyo. So naka-brief na po dyan sa ating chapter summary na ating ayon sa kalor ng ating text. So dito po, magandang bagay dito na kung saan sa ating verse na binasa ay chapter 2, verse 4-2, ito po ay nag-remind sa atin na to commit ourselves to God. So dito, magandang bagay na pag-aralan natin, na nakita natin, yung mga early saints, sila hindi nag-commit sa mga apostles, kundi sila nag-commit sa Diyos. At same time, ito yung reminder sa atin na paalaala na i-commit ang ating sarili sa ating Diyos. So simple summary ng itong chapter 2 na earliest church, ang ginawa nila pala ngayon. So yung gospel ay na-preach. So yung thousands, yung mga tumanggap Jesus Christ, then they baptized. So biro mo, ng early church, binigyan na tayo ng one model kung paano maipahayag ang gospel o mabuting balita. At ngayon mga ganito, meron pa yung two commitments. Una ay, first commitment ay teaching. Sabi sa ating unang phrase, sa ating verse, They devoted themselves to the apostles' teachings. To be. Walang ng to. devoted themselves to the apostles' teachings. Sorry po, mali na po yun. Sa Tagalog, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto ng turo ng mga apostles.
So tandaan po natin itong mga apostles, ito po yung mga dating disciples ni Jesus Christ. So pag sabi disciples, ito yung mga students. Ngayon po, ang ating Panginoon Kristo ay bumalik na sa langit. So siya yung tinatawag po na apostles, teacher. So yung turo mula kay Kristo, hindi po mismo turo mula sa apostol. So yung turo po na tinuruan ng Kristo, yun yung kanyang itinuro po sa mga early saints. So ibig sabihin po ito, itong teaching. Ibig sabihin ito, Means the study and learning of God's Word. so pag-aaral at pagkatuto mula sa salita ng Diyos. Yung po unang commitment na makita natin, yung teaching. Ito yung parang pag-aralan at matuto mula sa salita ng Diyos. So dito, from the very beginning, napaka-linaw po, what are they devoting o committing themselves to? Yung mga early Christians. So saan nila itinagakan ng mga sarili? Nung pala na yun. So they're committing or they're devoting themselves to that teaching. To that teaching. Kaya nga diba, ang teaching, hindi mo pwedeng, turo lang eh. Of teaching, kaloob doon yung study And learning. So dito, makita natin sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, sa pamagitan ng mga apostol, ay doon sila natuto. Doon sila nag-aral. So kasi po, ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ito yung nag-represent kay Jesus Christ, ang kanyang authority. Diba? So dito makita natin, ang mga early believers o early saints, sila po ay natuto patungkol po sa katotohanan ng Ebanghelyo. So tandaan natin, ang nagturo sa kanila ay mga apostol, mga dating mga disciples. So ito yung mga estudyante ni Jesus Christ. Ito yung mga eyewitnesses ng ating Panginoon Kristo sa kanyang earthly ministry, sa kanyang buhay, sa kanyang death, sa kanyang, siyempre, most importantly, sa kanyang resurrection in ascension sa heaven. Diba? So during sa 3 years ng ministries na ating Panginoon Kristo, nakita po natin, followed ng 40 days ng kanyang resurrection, dito, tinuruan niya yung mga disciples ng apostles yung importanteng bagay patungkol sa gospel. Sabihin nyo, itong mga apostles, sila yung mga saksi, sila yung mga nag-testimony na binahagi sa mga early saints nung panahon yun. And eventually, na-documented as ano po? New Testament. Kung ano po nababasa natin sa Biblia natin, lalo na sa New Testament, sa bawat pahina dyan, they commit themselves to that teaching. So ang tanong, are we devoted, committing to the word, sa tanong Panginoon? Just pure teaching. Not entertainment sa mga ibang preacher, i-entertain nila kung anong entertainment na ginagawa na sa tanong Panginoon, binavalue eh. Kasi living word of God to eh. Hindi na to just talk lang, salita lang eh. Dapat andun yung we want yung salita ng Panginoon. Diba? Dapat andun yung gusto nating ituro yung salita ng Panginoon. Huwag natin tabusayan sa sarili. Kasi ito yung authoritative word of God. Yung salita niya eh. So kung ang early Christians or early saints, they were committed, in-office tayo rin. Devoted and committed sa ganitong bagay. Sa ganitong bagay. Kasi biro mo, ang sabi sa 1 Timothy chapter 4:13, Until I come, devote yourself to public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. Magturo, magpahayag, magbasa. sana po, hopefully, kung tayo po'y matagal ng Kristiyano, sana nandun tayo sa tatlong yun. So, medyo challenging dyan. Preaching talaga. Ang pakiliman. Pero yung teaching, Pwede mag-provide ang pastors, diba? Ng lesson para sa inyo. So teachings, pwede na yun. Kung in near future, magkaroon kayo ng small group, diba? Or day group, discipleship group, or sa iba ay OBS, on-site study. So yun, pwede mong gamitin yun. Hindi po ko yun. Hindi po ko yun.
So yun, teaching. So meron ditong mga leaders, mga able pwede magturo. Young people, young adult, sa moms and dads. Meron na ba kayo rin wala pa? Wala pa? Meron na yun. Diba? Teaching. Diba? And importantly, yung public figure scripture. So yung pagbabasa dito sa unahan, kung ating balawala yun, importante yun. Diba? Actually, hindi naman tuwing worship eh. Pwede yung gawin yung public reading of scripture, family altar. Diba? Family devotion. Ano? Unahin Bible since January 1 to December 31. Basahin sa family. Muna yung tatay. Diba? Kung walang tatay, hindi tatay. O yung marunong. Diba? Basahin nyo ilang verses lang. Kasi yung pagkakaunawaan nyo, share nyo lang. That's public, reading of scripture. That's teaching. Kung natin balay-balay yan. Kasi ang sabi sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word, not hearers only. So, sana po, hindi habang buhay, tuloy sa atin, dito na tayo nakikinig. Sana po, mag-step up tayo. Ilang taon na tayong Kristiyano. Ilang taon na tayo pwede pagkatiwalaan. Sabi ko, time na para ikaw magturo na. Magturo tayo. Huwag natin kayaan sa buong buhay natin is kung saan nakukuha na tayo dito, nakikinig. Hindi po ganun ang design ng Panginoon sa followers of Cristo eh. Hindi po ganun ang design ng Diyos sa pagiging isang Kristiyano. Kaya ba tayo tumanggap dahil ayaw natin pupunta sa impyerno? Tumanggap tayo para Lord, bilang Savior lang? Hindi po eh. Ang pagtagang kay Kristo may kalakip na bilang maging Panginoon sa buhay mo. At meron siyang lang sa atin. Kumali. It's not too. And yung commitment natin sa Panginoon. Hindi mo ito commitment, i-pray mo sa mga Diyos. Kasi kung hindi tayo magiging doers of the word, kung hearers lang tayo, ano sabi sa last part ng James 1:2? Deceiving yourselves. Sa Tagalog, tamit man pa yun yan. Pinulong kami ng sarili. Para saan pa kayo naging Kristiyano? Para saan pa tayo? Sana hopefully, after 1 year, 2 verse tayo na lang. Then the following year, marami na. And so on. Kung natin hayaan sa buhay natin na nakapunan tayo dito kung saan din. Kanta-kanta, all the way. Pero hindi ganun naman eh. Ang design ng Panginoon sa pagiging Kristiyano eh. Dapat dumating sa point na nagtuturo tayo. Nagtuturo tayo. And this leads sa ating second commitment. Pangalawa, discipleship. Ang sabi po sa last place natin, ating verse, in the fellowship, the breaking of bread, and prayers. And that's discipleship. Kung unang praise, ang pinakita natin dito, diba, nasabi dyan, ay they devoted themselves to that teaching. Pangalawa, discipleship. Sa Tagalog, magsama-sama bilang magkakapatid, magsala-sala sa pagkain ng tinapay at manalangin. So first commitment ay teaching, means study and learning God's Word. Ngayon naman ay second commitment, discipleship. Ano po yung ibig sabihin ito? Application of what we learn from God. Pagsasabuhay ng mga napag-aralan at natutunan mula sa salita ng Diyos. Kung ano yung tunan ng mga earliest Christians or the saints, they committed to that. Pero hindi natapos sa teaching. Tumuloy dito eh. In the fellowship, in the breaking bread, and prayers. In the follow ng discipleship. They are devoted, committed to disciple with one another. Kung tayo po'y tumanggap ng mabuting balita, tayo po'y tinawag para po ibahagi ang mabuting balita sa ibang tao. Kung tayo po'y nasa bahay, sa workplace natin, sa church, sa labas ng church, and so on, Jesus called us to teach the gospel and make disciples. Diba? So sa ganitong gawain, yung mga earliest Christian, yung mga early saints, they devoted themselves sa ganitong gawain.
ito ay discipleship with one another. Making disciples make disciples. Diba? So, di na natili yung turo ng ating Panginoon Kristo sa mga apostles lang. Di sana naiwan lang, lang. Pero bakit may mga sumunod? Diba? May mga nasyaral. And that's discipleship. That's making disciples make disciples. Kasi hindi mo nakasalang eh. Ano, habang buhay ba ka na dito? Hindi eh. Kung hanggang kikirayin mo lang, sino susunod? Kayo yun. Kayo yun. Kasi kung ang tura pa ng Kristo hanggang agos lang, sana hanggang dun lang umaligtas mo. Bakit na-share sa ibang tao? Bakit? Tinawag na early saints. So sila yun. Sila yun. You can be a disciple maker by sharing the gospel with others and helping equip them to do the same. Ganun ang ginawa ng ng first church, ng Acts. Hindi lang sila nag-share, kundi nag-equip. Yung equip dito yung papasok ng discipleship. Yung sharing, yung teaching. Pero yung equipping, yung papasok ng discipleship. Diba? Application of what we learn. Ano ba natutunan natin? Ano ba natutunan ng mga early Christians or resistance pa ngayon? Tandaan natin, yung palang Acts, itong mga early saints, they were ano? Diba? Tapos sila yung mga nag-starter. Pero hindi dahilan yung para ano sila yung magturo at mag-discipleship. Diba? Just imagine. Tapos tayo, wala ng persecution. Diba? Maluwag dito sa country natin, pwede tayo mag-share anytime. Pero yung time nila, iusig sila. Pero tuloy pa rin sila. Natuturo at discipleship nila. Pero sa atin dito, ang kalaban natin, katamaran. Diba? Or ang tanong sa atin, ano ating priority? Diba? Whatever we do it all for the glory of God. So kung nasa bahay ka, nasa workplace ka, nasa church ka, nasa school ka, and so on. You do it all for the glory of God. Now, with yung mga early saints, they are united in Christ together. So na-reconcile sila, ito yung ginawa nila. Diba? Discipleship. Hindi natin yung sa teaching lang. So nabanggit yan, breaking bread, diba? Leadership, breaking bread. So yung breaking bread dyan, hindi ko na nalagay dyan kasi hindi mo na ito united ko. Pinapay na lang. So pasadala natin, yung breaking bread. So ito yung reference sa Lord's Table or Lord's Supper. So ito yung ginagawa natin every first Sunday sa inyo. So first Sunday din sa amin. So ito yung utos. At ito po ay in remembrance ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya importante yan. So hindi mo babanggitin yan ng ni tuk-tuk-luk, kundi mahalaga yan. Sa ganyang gawain, hindi devoted. Kung ating baliwalin na hindi part lang ito ng worship, yung first Sunday, hindi. Utos ito eh. At malagang bagay ito. Dapat ating sinasaliksik ating mga sarili. Bago tayo mag-party, di ba? Nag-examine yourself. At makita natin yun. As bago tayo mag-reflect tayo. So, hindi devoted sa ganung bagay. Hindi. Pangalawa, ay yung prayer. Diba? This verse reminds us to commit ourselves to prayer. So, hindi lang sa breaking bread or Lord's table, sa prayer. Yung mga early saints, they devoted themselves to prayer. Hindi lang to sa umpisa ng mga meetings, here and there, or service. Diba? Ang question, are we devoted to prayer? Kamusta ang prayer life natin? Ang pray ba lang natin is tuwing gabi bago matulog? O tuwing kumain lang? O tuwing Sunday lang? So yung mga early saints, they committed or devoted sa nitong gawain. They were, early saints, committed to praying, to seeking God together. So in my life, in your life, in our church today, are we committed to this thing, sa itong bagay?
Importante to. Hindi lang ito basta prayer lang. Pray tayo, opening prayer, closing prayer. Mag-pray tayo bago kumain. Pray tayo bago matulog. Pag-isip pray tayo. Hindi lang ito basta prayer lang. Ba't sino ba kausap natin? The Most High God. Diba? Yahweh, Jehovah, Adonai, El. Anong pakilala ni Moses? Sabi ni sa burning bush, kausap ng Diyos. Sabi ni Moses, anong papakilala ko doon? Eh, hari ito eh, si Pharaoh. Ang sabi nun, I am. I am. So, big sabihin na I am, ito ay God, eternal self-existence, self-sufficient, unchanging nature. It means I am who I am, who I will be. Indicating God is the ultimate, independent reality who exists outside of time. Ha? Mas marinig mo sa ibang tao, Genesis, bro, kasi yung paggalang. Pero guys, hindi naman ito tao eh. Sino kusap mo? Creator. Capital G. Hindi ito Diyos-Diyosan. Pasabihin mo, bro. Mas bawalin mo? Hindi. Dapat umiya tayo. Diyos yung kusap mo eh. I am. Ano sinabi natin ba ng Kristo yan? Diba? I am the bread of life, the light of the world, door of the sheep, good shepherd, resurrection and life, the way, the truth, and the life, and true life. Masasabihin mo, prayer lang? Maya naman tayo. Maya tayo. Kasi hindi ganun eh. Sa iba parang, wala, pray lang. Pray. Eh, kausap mo, Diyos. Ha? Then lastly, commit ourselves to fellowship. From the Greek word, koinonia. So, ang ibig sabihin ito, sharing, joint participation, being one, intimacy through association. So, they devoted themselves with other followers of Christ. So, andun yung sa fellowship, andun yung loving, yung caring, serving one another, encouraging one another, building each other up. Yun ang definition ng fellowship. Hindi para pag-usapan o pag-sisisan ang buhay ng ibang tao. Kasi nakakalungkot, may mga ganong fellowship, inuuna yung chismis. Tandaan natin yung fellowship is to cheer up, not to tear down ng tao. Diba, meron kayo small group, tapos kakasimula pa lang, tapos bilang sabihin, oh Mars, may chika ako. Doon pala, umalis ka na. Hindi ganun the same. Hindi ganun the same fellowship. Ang fellowship is to strengthen, to care, to encourage, to build up. Tapos pag-uusapan nyo, buhay ng ibang tao, chismis ng ibang tao. Baka mayroon pa dito, yung mga leaders mismo nagsimula pa. Dapat hindi. You protect each other. So, are we devoted sa mitong bagay nito? Diba? Ito yung application. Ito is papasabuhay, ano? Sorry. Ito is ipapasamuhay mo. Diba? Diba? Pagkasabuhay na napag-aralan at tutuhan mo. So dito, malagang bagay ito. Dapat po ina-apply natin ito sa ating buhay. So di na siya natapos sa teaching, kundi discipleship. Sabi nga ni James Boyce writes, if you find yourself out of fellowship with God, you will begin to find yourself out of fellowship with other Christians. A lack of fellowship reveals more about a person's own distancing from God than the state church. Maaaring may problema, may kailangan, kung bakit wala sa fellowship, maaaring stumble. Diba? Kaya kailangan maging ano tayo, may din. Baka di natin alam, sa pag-uugali natin, nakasama na tayo. Kasi meron tayong kanya-kanyang personality. May matapang, di matapang, pero dapat, diba? Kaya pumunta dito yun para
ma-uplift, ma-encourage, ma-build up. Pero pagpunta ka na rito, sinungitan mo na agad. Bisita, di mo na nakausap. Paano mag-build one welcome kung hindi natin kinakausap yung mga bisita? Tapos, kung sino yung laging kasama, siya pa rin lagi. Dapat kada Sunday, sinasama mo lahat. Parang sanay. Although meron tayo, di ba, yung talagang grupo natin. Meron, katulad tsaka kami. Pero meron 56 Sundays eh. Ito ba? Sorry, ilan ba? 52? 56? Ilan ba? Sorry yan, kalimutan eh. Diba? Siguro sa 50 plus na yun, kada Sunday, baka pwede magpunta tayo ng usap, iba naman kausapin mo. That's fellowship eh. Para malaman mo din, baka may problema, may kailangan panalangin, kamustahin mo. And that's fellowship, that's discipleship eh. That's discipleship. So may these things that they were devoted, committed to, in the very beginning, be things that they were devoted today. Sana, kung ginawa ng mga early saints, walang as, dapat tayo rin. Diba? So sana, dito na tayo. So kung may grupo kami ni Kuya Raymond, tsaka natin Gabriel. So after 1 year, pwede ko nang i-disperse to. So, kung siya ng grupo, Kuya Raymond, sa natin Gabriel, basta ako ba, naman. So ganun eh. Ganun po ang commitment ng teaching, ng discipleship. At ganun po yung ginawa nila. Kasi kung hindi nila ginawa yun, so yung church, nasa Jerusalem lang. Ba't umabot na sa Samaria? Diba? Umabot eh. Ano sabi sa verse natin? Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, teaching them to observe all I have commanded you. And behold, I read you always to the age. So napakaganda. Diba? Jerusalem, Judea, Samaria. So hindi naman natapos yung early church hanggang Jerusalem lang. Kaya umabot nga sa Asia Minor. Umabot sa Europe, umabot sa atin. So ganun ang pinakita nila. So mayroon silang commitment to teach and to disciple. So hindi lang natapos sa teaching. Kundi ipinasa nila, kundi mga tunan nila, at in-apply nila sa buhay nila. At bago tayo mag-disciple, sana yung ating tunan, dapat ito yung nag-direct sa buhay natin. Dapat ito ina-apply sa buhay natin, ha? Hindi sa ibang tao. Share ka na share, pero di ba ito sa buhay mo? Useless yun. Walang epekto yun. Magkakaproblema ka doon. Dapat, kung ituturo mo, yung disciple mo, teaching mo, dapat ito yung una ay ma-apply sa buhay mo. Bago sa ibang tao. And that's, doon makikita yung paglago. Kasi kung dito to sa buhay mo, kung di may apply yun, useless. Wala. Babalik tayo sa sinabi James, yung deceiving yourselves. Nilako mo sa akin. Nilako mo lang. Nilako mo lang. The Great Commission, it's God's instruction for us as a believers to live with His purpose in mind, to share Jesus, and share others to live with Him as Lord in their lives. Making disciples of all nations. Diba? Slogan namin, making disciples, make disciples. Ito talaga yun eh. Hindi tayo manatili, nasa loob lang dito tuwing Sunday. Dapat dumating yung panahon na lahat tayo lumalabas. Nag-make disciples tayo. And for closing, we proclaim the Lord until He comes. Ganun po yun, yung commitment natin. We proclaim the Lord until He comes. Until nakunin niya tayo. Hindi yung kaya ng mga bata yan, yung people, yung adult, kasi may asawa na kami. Dahilan lang yung tension niya. Kung pwede yung panahon, di mo sasabi sa buhay mo. So, kung di mo magawa sa labas, unahin yung pamilya mo. Kung di mo magawa dito sa labas, unahin mo sa school. Kung di mo magawa, workplace mo. Kung di mo magawa, dito sa loob ng church, bumibisita siya mo. Immediately after the church was established, God gave us a model for how to grow as individuals, have unity among the believers. So, yun yung importante.
magmaramang bagay. Nandito yung for growth ng bawat isa at ng mong iglesia. At may pagkakaisa. So, kung ginawa ng early church, sa Jerusalem, kung bakit doon may scatter, diba, may persecution, may nagkakaisa sila. At tumago sila. Hindi nila inayaan na, ano, dahil sa circumstances, situation na may persecution, pinapatay. Dito nga, di tayo pinapatay. Pero ang tamad-tamad natin. Diba? So parang maya naman tayo, challenging. So sila dito challenging, oh. Yun ang pag nahuli ka, kung di ka ipapako. Diba? Ano ko rin, oh. Diba? Si James, pinito na. Stephen, binato. Diba? Mga disciples, pinako. Tapos tayo dito, di pinapako. Maya naman tayo sa Panginoon at sa mga early Christians. Mga pag sa langit eh. Asa rin pa to eh. Hindi ko alam. Sinato eh. Diba? Pero kasi, yung crown, hindi eh. Diba? Ayaw mo marinig sa Panginoon? Well done, good, faithful servants. Eh kaso, hindi ka gumagawa ng dalawang bagay. Welcome lang, welcome. Wala kang corona, wala kang reward. So ngayon, ito yung time. Dahil na ngayong Holy Week. Mag-reflect sa buhay natin. So, tutulungan tayo ng Diyos to devote, to commit ourselves sa gatong bagay. And bawat saan dito, sa church, ay committed tayo to teach the word, siyempre, to disciple, and siyempre, yung ating buhay ay ating i-dedicate sa Panginoon. Not necessarily na kailangan ng pastor, hindi. May ganun yun. So, commit to teaching and discipleship. That's why nag-boom yung early church. Conclusion po. A mission-minded church is committed to teaching and discipleship. Kung ang inyong pastor itong thinking, i-share ito sa mga leaders at sa mga katatin. So hindi lang to, sabi nga, hindi lang to every Sunday, ito tayo dito. Huwag natin hayanin ito. Huwag natin sayangin mo natin. Habang kaya pa natin maglakad, mamigay ng tracts, magsalita, makakita, makarinig. Gawin na natin. Huwag natin hintayin na baldado na tayo, tsaka tayo na sayang ang buhay ko. Sayang. Dahil ginawa ko na pala. Dahil pala ganito eh. You start manalangin sa buhay mo. Nagbidya ka ng boldness, ng courage, na gawin ng bagay. And that's, ganyan po ang following Jesus Christ. Ganyan ang Kristiyano. Hindi lang tayo nakapurin to, nananayimik, kakanta-kanta, dito. Hindi po ganun. Ang growth po natin is nakasalalay, una sa Panginoon at sa atin. Kung di tayo kilos, hindi tayo mag-commit sa ganung bagay, hindi tayo lalaro. Mahitiling ano tayo, here only. Hindi tayo divorce. Diba? So ilang taon? Ilang taon na kayo dito kay Damon? 7. So sunod dito yung 7 years na rito. Di ko na tataas na, sorry. Di ko na papatasin. 7 years, just imagine. Diba? 7 years yung nasayang. Pero 7 years, pwede ka bumalik. 7 years na sayang, pero after 7 years, following the 7 years, pwede ka bumalik. Diba? Gawin mo. Dahil na ngayon, the day is approaching. Diba? So, end of times, double time. So, sana naman, diba, ngayon, gamitin tayo ng Panginoon. Diba, para may bahagi yung pagbagang balita. So, ito yung ating preaching yung mga ito. Diba? So, yung commitment, hindi ito commitment mo kay Raymond. Sa mga leaders, o kay pastor, sa church, sa bayan sa ilang branches. Ito yung commitment mo sa Diyos. Diba? So, hindi ito sa amin. Speak with you and God. You pray sa Panginoon. Diba, bigyan ka ng discernment. Bigyan ka ng courage, bigyan ka ng boldness, bigyan ka ng wisdom, knowledge para gawin yung bagay nito. One step at a time, huwag ibiglayin. Huwag kang mag-conclude agad sa discipleship. Balik ka sa teaching. Ay no, pwede kayo tukan ng Raymond. Lessons? So lang, sa panahon ngayon, madali lang kumuha ng lessons eh. Magturo ng discipleship, magturo.
Madali. Nung pala ng mga 90s, early 2000, hirap. Pahirapan. Bibili ka ng libro bago ka makapag-aral. Pero ngayon, Google, AI, lalabas eh. Google na kami, pag-take ano ba yung ibig sabihin ito? Yun na, definition, kompleto lahat eh. Ba, okay. Tapos tayo, di tayo makano. So yun ko, bigyan pa lang yun eh, para matuto tayo. Gamitin natin yun. Hindi para sa ibang bagay. Pagdagawin ko. Gusto mo, type ka naman numbers natin, Acts chapter 2, verse 2. Sabi sa AI o sa ano, sabi na, ChatGPT. Ba? Gemini, gawa mo outline. Talabas mo. Ba? Ganun kahit eh. So dito, sana ma-remind tayo at ma-encourage tayo. Ma-update tayo sa ganitong bagay. Sabi ko sa mga preaching kung gusto nyo dumami, ito, every Sunday, every mag-invite kayo. Kung gusto nyo, lumabas kayo. Kung gusto nyo sa bahay nyo, kapitbahay nyo, sa classmate nyo, sa office mate nyo, so ito yung ginagawa nyo para sa Panginoon, hindi para sa church. Kasi ito yung buhay natin. Hindi lang tayo hirap dito. Kundi doers of the word. Try ka na lang. Among Diyos, salamat po sa umaga ni Sunday. Salamat po sa pagkataon na kami po napag-arap po sa Panginoon na po sa aming buhay. Kami po be faithful. Kami po gamitin niyo, Lord, para po sa kilala ko po niyo pong gawain dito, Lord, sa Bansan Practice Panginoon. Na po, kayo po mag-usahan wisdom, knowledge, courage, and boldness na kung saan ma-share po namin ng good news sa mga tamang hindi po nakasin po naman. At syempre kayo po tumulong sa amin sa pamalitong sa Raymond ng mga leaders. Kayo po ay matulungan, ma-equip pa noon. Kami mag-build each other up pa noon, encourage, mag-equip pa noon, for your glory pa noon. At muli, salamat po sa mga Jesus name. Amen. Maganda po mga kasalita. Ngayon po ay dadakon na tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Buksan natin ating mga Bibles na 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 9. Ito pong sinasabi. We want you to know, brothers, about the grace of God that has given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in the wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love is also genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayong lahat. Tayo po umawit ng pagpuli sa atin.
pagpapaliganap ng iyong salita. May bahagi at kagandahang loob ng Panginoon sa Kristo. Siya nabigyan ng kanyang buhay para sa amin. Kung kami ay makatayo sa inyong harapan. Puri sa iyo. Sa buhay na walang sa inyong kahit Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na anong may pasapabuhay, Panginoon. Mabahagi na sa aming pamilya. Upang sa baba, upang lahat ng yung mga anak na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, ay lumapit sa inyo, sa iyo, Father. Muli, Panginoon, dalangin namin na sa araw na ito, sa pagpapaan ng pinagganap sa bawat isa. Dalangin namin na hindi lang namin kasi magkaan sa pangailangan ng iglesia. Pagpapulong sa mga kapatid na nangailangan. Kundi higit sa lahat, Panginoon, magamit namin ito sa pagpapaliganap ng salita. Ang Anghel ng Panginoon Diyos, Kristo Kristo. Muli, Panginoon, dalangin namin na siya patuloy na mag-provide sa amin na aming mga pangangailangan. Hindi lang mga pisikal, kundi higit sa lamang ng spiritual. Upang kami ay maging handa hanggang sa inyong muling pagbabalik. Upang makasama ka sa buhay na walang hanggan sa inyong magpakailan. Mali pa rin itong aming dalangin sa kami sa pangalan ng Jesus ang aming Diyos na pagligtas. Natili po tayo na kami para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to strengthen you according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages past, but has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all the nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. To the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen.